Welcome back mga kabayan! Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Huling-huli sa kamera, CCTV hindi nagkakamali. Vice President Sara Duterte at itong si Senador Mig Zubiri nilabas na ang video nitong si unang ginang na si Smugs na mayroong katsuktsakan dito sa loob ng palasyo. Presidente Kuting at unang ginang na si Smugs kakalad ka rin na ba papalabas ng palasyo? Dito nga natin makikita mga kaibigan na huling-huli talaga sa kamera at wala na nga talagang pwedeng questionin pa dahil nga ang pagtsutsuksakan na nangyari dito sa loob ng palasyo ay nilabas na ang video. Ito nga ay nilabas ng ating pinakamamahal na Vice President Inday Sara Duterte at nitong si Mig Zubiri. Dito nga natin makikita mga kaibigan na itong si Mig Zubiri ay talagang kapit din sa malakas dahil alam niyang sa susunod na presidential election ay mananalo na itong si Vice President Sara Duterte at wala nang pwedeng makapigil pa dito. Ngunit mga kaibigan, itong tsuktsakan na nangyari dito sa palasyo ay tila ba talaga nakakabahala dahil nga ngayon lamang ito nangyari. Ang nakakalangkot pa rito mga kaibigan ay isang government official ang gumagawa na ito na may kasamang babaeng hindi pa kilala. Ang katsuktsakan ang pasimu dito sa tsuktsakan na ito ay syempre walang iba kung hindi itong si unang ginang na si Smugs at dito ay pinasubo niya mismo itong si DILG Secretary Ben-Hur Abalos kung saan itong si Ben-Hur ay may katsuktsakan sa sala ng palasyo na isang babae na hindi pa nakikilala. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang administrasyon na ito ay punong-puno ng kabalbalan, katarantaduhan at kalokohan kung saan mga kaibigan na talagang hindi na pwedeng tiisin ng ating mga mata at ng ating mga tenga na pakinggan ang mga ganitong bagay. Well, para nga sa kabuuang impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa ating channel ay huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Muli po, maraming salamat and God bless. Answer na naman. Ayun si Pedro, oh. Tingnan niyo si Alan Peter Cayetano, mga kababayan. Parang humihingi ng atensyon kay Madam Admiral. Oh, hindi pinapansin mga kababayan, oh. Siya talaga ang, ma'am. Oh, hindi pinapansin mga kababayan. Yan ang ulo ni Cayetano, oh. Naka-join sa concert. Oh, pansinin mo naman, Admiral. Oh. Oh, yan, nakita na si Cayetano dahil, ma'am, please, ako naman ang pansinin mo. Pahingi ng notice naman, Lodi. Oh, loads na. Mayor dati-rati, ang grabing birada mo sa mga Marcos. O ngayon, joiners na mga kababayan. Tapos, itsapwera lang sa tabi mga kababayan. Financing na siya. Usap-usap na sila mga kababayan. Cayetano, nasaan na yung mga birada mo sa mga Marcos? Akala ba namin, Cayetano, ikaw ang maaasahan namin sa paglaban itong mga ginagawa ng mga Marcos? Nasaan na yung pinagsasabi? Yes, okay. Ngayon po yung last year deliberation sa budget, although they're still hoping na magpapakita po kayo. If first come to worst na talagang mapako na po sa 733 million lang po ang ma-approve, what can the OVP do with that budget, ma'am? We will see. Sinabi ko naman na noon, yung rason kung bakit hindi na kami mag-participate sa budget deliberations ng Office of the Vice President dyan sa House of Representatives. Dahil nga sinabi ko na dalawang tao lang naman yung nag-decide dyan, Congressman Zaldico and Congressman Martin Romualdez. At sinabi ko din yung proof ko kung bakit sila lang dalawa. And may paper trail yung sinabi ko against them. Sa 700 million, we will see kung ano yung maiwan and then we will work around that budget of the Office of the Vice President. Pero definitely, tutuloy pa rin yung trabaho, anuman ang budget ng Office of the Vice President.
But then again, ma'am, hindi pa naman po yung final kasi di ba ma'am, meron pang sa Senate. So, hahabulin niyo ba ma'am sa Senate? Kayo ba ay magpapakita na doon during the deliberation? Yes, meron. Nag-aantay kami ng schedule galing sa Senate for the plenary budget hearing ng Office of the Vice President. So, a-attend kami doon. Pero wala na kaming expectation na mahabol pa yan. Kasi nga, sinabi ko doon sa interview ko, pagdating sa bicameral, kung nasaan nandun na yung dalawa, the Senate and the House of Representatives, wala ding nasusunod doon except si Zaldico at si Martin Romualdez. At ang example ko niyan ay yung attached na list, no, sa classrooms ng Department of Education na kahit pa man tinanong ng mga senador, nandun pa rin siya sa final draft. And nandun pa rin siya sa General Appropriations Act. At ang isa pa doon, na example ko sa inyo, na sila libre naman ang nasusunod doon, yung kaguluhan nila at sagutan nila sa AKAP. Wala yung AKAP, di ba? Nakita na lang nila yung AKAP sa bike camp. At sinasabi ni Zaldico, hindi, pumirma ang mga senador eh. So, yun yung example ko na, yun yung proof ko na dalawang tao lang nasusunod dyan. Si Zaldico at si Martin Romualdez. But despite that, ma'am, sure na yung inyong attendance po sa Senate deliberation. Yes. Kahit alam mong, if first come to worst, talagang yun ang makukuha ang budget ng OVP. Opo, oo. Sigurado yung attendance namin. In fact, kahapon, na-discuss namin dyan sa chief staff na opisina kung ano yung date para ma-block namin yung date ng plenary ng Senate. But apparently, wala pa daw mga schedule, so nag-antay kami. Ma'am, last po, yung show cause order po na pinalabas po ng Committee ng Good Government sa ilang mga OVP officials po. Opo, nabanggit kanina noong nagmo-monitor ng hearing na meron ng show cause order yung ibang mga personnel ng Office of the Vice President. Sabit lang namin sa aming legal dito sa OVP, meron naman kaming legal division, and then we will ask our lead lawyer to come up with a legal opinion. Next, there's a follow-up question from Bea regarding the OVP budget. Hi ma'am, good afternoon po. Bea Peniza from Bomba Radio po. May I ask po ma'am, given the budget nga po na 700 million, napatak po tayo sa mga ganong digits, sa paglilibot nyo din po kasi sa mga lalawigan, ano po yung mga urgent matters or urgent concerns na napapansin nyo na kailangan talaga ng mga sambayan ng Pilipino? And paano nyo po ito mafu-fulfill given that budget po? Ang Office of the Vice President naman kasi, it's complementary yung mga projects namin sa iba't ibang departments ng gobyerno. Meron kaming tally dito sa Office of the Vice President kung gaano kadami yung mga nag-a-access ng projects at ano yung mga projects na ina-access nila. Ang number one talaga dyan is medical and burial. Makikita niyo yan sa lahat ng mga bill sa hospital, laging kulang yung pambayad ng mga relatives ng pasyente. Yan ang number one. And then number two is financial assistance, yung mga hingi nila na augmentation sa kanilang pang-araw-araw. Minsan panggastos, minsan pangbayad sa kuryente, minsan pangbayad sa upa ng bahay, minsan naman humihingi sila kasi nagkukulang na yung pangbayad para sa paaralan, eskwelahan ng mga bata. So iba-iba yung rason nila, pero the same yung request nila, financial assistance. And ang sunod niyan is yung request hindi lang ng mga taong bayan but ng mga local government units or even mga barangay officials. Kapag merong disaster, humihingi sila ng tulong para sa pagkain, food and non-food supplies ng mga biktima ng calamity. So yun yung top 3 na lagi naming ma-encounter na hinihingi sa Office of the Vice President. In fact, hindi lang yan sa OVP kasi nung mayor ako, halos the same yung requests ng mga tao. So for the final question ko po ma'am, punta naman po tayo sa Office of the Vice President po na personals po. So dun po sa budget na po na yun, paano po kaya, hindi po ba mabibitin yung mga personals niyo po pagdating po sa kanilang mga sahod or mga income po nila? Hindi naman po ba sila mabibitin given that budget po? Or may mga benefits pa po rin silang matatanggap with that budget? Yan po ma'am. Yes, oo. Kasi ang unang-unang ginagawa ng budget is pinupondohan niya yung obligations ng gobyerno. Kapag permanent employee ka, obligation ng gobyerno lahat ng bayad sa iyo, hindi lang yung sahod at iba, kasali na yung iba pang benefits. So yan, hindi yan siya pwede tanggalin ng paggawa ng GAA, ng General Appropriations Act. So on that point, kung mawawalan ba sila ng sweldo at benepisyo, hindi. Kasi
obligation niya ng government sa employees ng government. It's not the same for those na contracts or hindi sila employees ng government. Hindi guaranteed yung budget para sa kanila. Thank you very much po, ma'am. Okay. Next question. Bongs Magsumbon, Rappler. Good afternoon, VP. Yes. VP, as we're speaking right now po, merong ongoing House probe. Actually, minutes ago, former Undersecretary Gloria Mercado says you gave her envelopes containing 50,000 each from February to September 2023 when she was with Hope for the Health Orchestrate Positive Learning, a DepEd project. She believes it could be to influence her decision as Hope. Your response po? Dapat siguro kung mag-akusa siya ng ganyan, dapat may papel siya. Tulad ng ako, pag inaakusahan ako, pag sumasagot ako, binibigay ko yung papel. Gloria Mercado is a disgruntled former employee of the Department of Education. She was let go because of loss of trust and confidence sa Office of the Secretary. Una niyang ginawa, well, hindi ko alam kung anong nauna, pero naka-strike 2 siya sa akin. Ang una niyang ginawa, nag-solicit siya ng 16 million pesos sa isang kumpanya on paper using my name without any authorization from the Department of Education. Bibigay ni JC sa inyo mamaya yung papel. Kalagay dun. Pangalawa, noong nag-school visit ako sa Cebu, merong lumapit sa akin na teacher. Sabi niya sa akin, Inday Sara, masakit sa loob namin na mga teachers kami na nasa field. Tapos merong humahawak ng teacher items na wala dito sa aming probinsya o wala dito sa aming region. So, pinakwento ko siya. Iyon naman yung purpose ng aking mga school visits, di ba, sa iba't ibang lugar naman sa. Sabi ko, one-on-one tayo, kwento mo lahat sa akin. Ano? And then it turned out, ang HR mismo ng Department of Education, our undersecretary, took a teacher item from Region 7, nilagay niya sa central office for a non-teaching task. Ginawa niyang executive assistant niya. Ang apelido nun, Villar. Meron niyang paper trail. So, nung bumalik ako sa central office, tinanong ko, totoo ba na meron tayong teacher item galing sa Region 7 na nandito sa atin? Totoo daw, nasa HR. HR pa mismo ang gumawa ng parang injustice sa teachers namin sa field. So on that second point, hindi ko na pinalampas. Sinabihan na siya na there is loss of trust and confidence. And you should go. And then she said na, pwede bang mag-retirement na lang ako instead na paalisin ninyo ako. Kasi ang tagal ko na, matanda na ako. And then sinabihan siya, okay, sige. You go. So she's a disgruntled former DepEd employee. At yan yung dalawa na rason kung bakit siya pinaalis. May papel yung 16 million na solicitation niya. May papel yung teaching position sa Region 7 na kinuha niya. In my experience sa kanya, ayoko, factual lang ako ayoko atakihin yung pagkatao niya. Pero when she was HR of the Department of Education, meron kasi akong time dyan for our USEX and ASEX na hindi execom. So, pinapapunta ko yan sila kung sino man yung merong concern, sino yung may problema, pumunta kayo sa akin, mag one-on-one tayo. So, one of those times na one-on-one kami, siniraan niya yung isang USEC, isang ASEC ng Department of Education. Bago pa lang kami nun. In fact, pag alis ko, 2 years lang kami, very, very new. Na nagulat ako, kasi HR ka eh. Pag HR ka, hindi dapat ikaw yung mag-cause ng away-away sa loob ng institusyon. Dapat ikaw yung maging peacemaker. But siniraan niya yung isang ASEC and isang USEC sa akin mismo. And nagulat ako. Why attack the ASEC or the USEC sa kanilang pagkatao? Hindi naman trabaho. And then, ganun din na ginawa niya. Nung umalis na siya sa Department of Education because of the 2 points, lumipat siya sa Senate. One of the offices of the senators din, nandiyan yan siya ngayon. And yung isang kaibigan ko doon sa Senado, narinig namin na sige na siya atake. Inaatake niya si Michael Poa, si Reynold Monsayak, si Gerald Chan. Iyan ngayon yung nakapangalan sa kanyang statement
Kaya kami, nung nagbasa siya kanina ng statement, hindi na kami nagulat. Kasi naririnig na namin sa opisina, dyan sa Senate, yung mga pinagsasabi niya after she was let go. I think, hindi lang siguro niya matanggap na kasalanan niya kung bakit siya pinalayas sa Department of Education. Pero hindi din talaga namin matanggap na magsusolicit ka sa isang private company on paper 16 million. And then, kukuha ka ng teacher item sa field, gagawin mong EA sa central office. Hindi pwede yun. VP, in relation to that, since you brought up yung names po ni Attorney Poa and Attorney Monsaya. So during the probe earlier, she said that yung reason daw kung bakit daw siya nilet go ng DepEd nyo po was that she disagreed daw with Attorney Monsaya's suggestion that bidders in the DepEd computerization program just discuss it among themselves to avoid failed bidding. Ngayon ko lang narinig yan. Sa kanya ko lang narinig yan. Pero ako ang nagsasabi, kasi I was the one who fired her out of the Department of Education. Yung dalawang rason na yon, ang rason kung bakit siya pinaalis sa Department of Education. And as I said, may papel yon. Ibibigay namin sa inyo ang papel. Ang HR record ni Villar, nasa Department of Education din. In fact, hanggang ngayon si Villar nasa region. Kasi sinabihan niya yung region bago siya umalis na ilagay yan sa region, wag yan sa teaching position. Pero that person is holding a teaching position. Any more questions regarding the HR probe? MC, Deputy Inquirer. Hi ma'am, good afternoon. Regarding this probe, kasi apparently parang there was a response from some of the congressmen about yun sa dahil wala nga po kayo ngayon doon. Won't you ever attend the House probe, diba? Parang is there a chance that you might still appear there or at least kumbaga parang have any other responses in responses sa sinasabi nga nila na hindi raw po kayo ma-attend doon sa mga ongoing na inquiry ngayon relating to the alleged anomalies during your time sa legislature? Opo. Nasabi na po namin doon sa opening statement ko kung ano yung sa tingin ko ginagawa ng House of Representatives. And lahat naman sa mga sinabi ko, meron kaming basihan. At sinabi ko doon na what they're trying to do is they're trying to make a case for impeachment. Kasi last year pa yan nila gusto talagang gawin. They're trying to make a case for impeachment. Eh dahil wala silang ebidensya, ang ginagawa nila, nag-fishing sila dito sa mga tanong sa loob. Kung maririnig nyo, di ba mali? Di ba mali? Ginagano nila yung sumasagot na COA resource person. And of course, ano lang ba ang rank and file? Siyempre, congressman yung kaharap mo. E di sasabihin mo, oo, may mali. When in fact, ilang beses na kami sumagot, we are fully cooperating with the audit process and we are answering and filing our comments in all the cases before the Supreme Court. In fact, kung mag-file pa sila ng kaso pa, sasagutin namin yan sa korte, pero hindi doon. Kasi kung gusto nila mag-impeach, huwag nila kunin sa akin sa mga bias na tanong nila sa akin ang gagawin nilang impeachment. Kanina, sa tanong mo kung a-attend pa ba ako, we take it one hearing at a time. So, when we receive an invitation, we study, una-una, pinapadala siya sa legal, pinag-aaralan namin, dinidiscuss namin dito sa opisina with the personnel. And then, tinatanong namin yung mga personnel. Like in the case of this invitation, nakapangalan na sila doon and hindi na pwede ang authorized representatives. So, we sit down with them and we ask them, ano ba ang gusto mong gawin? So, depende sa sagot, yun ang sinusuportahan namin. Ako as head of agency, sinusuportahan ko kung ano yung gusto. Right now, walang gustong pumunta doon sa kanila. Kasi ang concern ng lahat is yung pamilya nila. Sa kanila daw sarili, walang problema because they are government employees. So, makakasagot sila. Ang hindi daw nila makontrol is yung paninira sa pamilya nila. At yun ang concern ng lahat ng employees dito ng Office of the Vice President. And sabi din ng legal namin, there are valid legal points or legal questions sa nangyayari na hearing, which is the contempt
of the letter to Congressman Joel Chua kaninang umaga. Unang-una doon, yung privileged speech mismo ni Congressman Valeriano nagsabi ng unverified claims. So paano ka magagawa ng hearing based on unverified claims? Hanapin mo muna yung mali, tapos ka mag-hearing. Hindi yung doon mo hanapin yung mali sa hearing. Pangalawa, ito yung punto ko nung last ako pumunta sa kanila. Nakalagay sa batas, nakalagay sa constitution natin. Inquiry in aid of legislation. Hindi siya gumamit ng investigation. Sabi niya doon, persons, the right of persons shall be respected. Hindi siya nagsabi ng witnesses. Pero pagdating mo sa rules sa loob ng House of Representatives, rules nila in aid of legislation, ginagamit na nila interchangeably. Inquiry and investigation, persons and witnesses. Mag-decide muna sila, ano ba sila doon, korte o hindi? Hindi naman sila korte. At paano ko nasabi na gumagalaw sila na parang korte? Nilagay nila doon. The rules of court are supplementary to these rules. So ibig sabihin, gumagamit na sila ng rules of court. Ang ginagawa nila doon na is an investigation that is akin to the judicial process na ginagawa ng NBI, na ginagawa ng DOJ, na ginagawa ng mga piskal. At ang isa pang punto namin doon sa sulat ay ano yung pangatlo? Kalimutan ko na. Pahingin tubig, sir. Okay. Napagod ako sa kakasulat nito kagabi. Ano oras ito? Pinadala ko. 12:35 a.m. Ito na. Thank you. Ito yung isang punto ko dyan. Nakalagay doon sa Constitution. The rights of persons appearing therein or affected thereby shall be respected. Nakalagay doon. So, ibig sabihin, dahil in aid of legislation lang ito, at hindi naman ito prosecution or investigation, ibig sabihin, pwede humindi ang tao. Di ba? Kasi, ayaw ko sumali sa pag-craft ng legislation nyo. Bakit nyo ko pipilitin? Di maghanap kayo ng ibang resource person. Ang dami namang previous vice presidents dyan. Napakalapit ni former President Gloria Arroyo sa kanila. Yun ang tawagin nila. Gawin nilang resource person kung meron talaga silang batas na ginagawa about sa Office of the Vice President. And then ang huli nun is sub judice. Ang daming questions nila na kaparte ng 3 cases na final sa Supreme Court na dapat hindi pinag-uusapan sa labas ng korte. At yung huli, sinabi namin paulit-ulit, nandun kami sa loob ng Commission on Audit. Nag-participate kami sa audit process. Kahit na yung audit na yan, dumating lang yan pagkatapos nila na mag-usap ng Makabayan Block at ni Speaker Romualdez na atakihin ang confidential funds. So masagot pa rin kami kahit alam namin kung ano ang motibo sa audit. So, yes. Anong tanong mo, sir? Kalimutan ko. Yun lang po. Yes, sir. Next. Out of security concern na lang ng ibang OVP officials and employees kung bakit na rin hindi you prefer not to go to the inquiry sa House. Security, physical security nila, personal, wala naman kaming problema sa security. Wala akong narinig na gano'n, na comment galing sa kanila. Lahat nagko-comment na maawa sila sa mga anak nila. Okay, so out of family. Next question, Red Mendoza, Manila Times. Good afternoon po, Ma'am. Red Mendoza po from the Manila Times. Ma'am, si Congressman Jill Bongalon of the Ako Bicol Party List said na kung hindi naman daw po kayo interested sa trabahong ito, mag-resign na lang daw po kayo. Sabi din po ni Kong David Suarez, Deputy Speaker David Suarez, na most of the congressmen felt na the Vice President, kayo daw po, with all due respect, ma'am, sabi po, mag-resign na lang daw po kayo kasi parang hindi kayo interested sa trabaho, ma'am. Ano pong inyong masasabi dito sa sinabi ng quote-unquote young guns of the Congress? Oo. Actually, kung mapapansin nyo, hindi ako nakikipag-usap sa kanila. Nakikipag-usap lang ako kay Zaldi Coach at kay Martin Romualdez. Pero pagbibigyan kita, Red? Yes po. Yes, pagbibigyan kita. Gusto nila mag-impeachment, diba? So apparently,
pakiramdam ko at sa tingin ko sa mga nangyayari, wala silang kaso for impeachment. Kaya sila nandyan. Kaya sila sige hanap ng kung anong gagamitin nila. Ngayon, ang track ni Franz Castro, ni Trillanes, is impeachment. Gumawa sila ng isa pang track na resignation. Parang papalabas nila, impeach ka namin for wrongdoing, whatever. And then, itong isang grupo na ito, umalis ka dyan. Kasi kapag hindi ka umalis, kapituko ka. Pero, hindi naman kasi ako sasagot sa Young Guns. Dahil, kailangan ko sumagot sa 32 million na bumoto sa akin. Hindi sa isa or dalawa na tao. Kaya, hindi ako aalis dito. Dahil nilagay ako ng mga tao dito, believing that I will work for the country. And that is what we did. We worked. Follow-up lang po, ma'am. Kasi pag pakiramdam daw po nila, ma'am, meron daw po mga section ng 32 million ang nawalan na po ng tiwala sa inyo. And specifically po, from the Marcos loyalists who voted you po with the tandem of your ex-friend, President Bongbong Marcos. Ano pong inyong pakiramdam po, ma'am, na parang yung iba po sinasabi ay quote-unquote nabudol dahil sa inyong tandem, ma'am? Hindi ko nasasagutin yan. That needs a sit down. Next. Next question. Ms. Giselle. Online. GMA News Online. Good afternoon, ma'am. Regarding your Calaguas trip po, ma'am, can you give any clarification regarding this? Kasi may mga nagsasabi daw po na during or before no House plenary deliberations, nag-beach trip daw po kayo. Doon ako sa Calaguas. Isasagot ko nga sana yun doon sa isang question, no? I visited island barangays, and kung tatanungin niyo ako, ano yung problema? Unang-una, ganun pa rin, access to medical care. Dahil island barangays sila, usually pag nagkakasakit daw yung mga tao doon, hindi na nagpapagamot. Doon na lang din sila namamatay. Then pangalawa, internet access. Kuryente, wala silang kuryente doon, generator ang gamit nila. Pag walang capacity para gumastos sa gasolina, wala talagang kuryente doon sa gabi. At pangatlo, yung malinis na potable water. Kasi kumukuha lang sila doon sa tiningnan namin. Kumukuha lang sila doon sa parang tubod gani. Spring. Spring. So, yes. I think, nabasa ko naman yung report ng Philippine National Police. Accurate naman, tama yung lahat. Ang report nila. 6:32, was it, na umalis ako doon sa Calaguas. Nung Monday po, ma'am. Ng Monday, yes. 6:32 ng Monday, umalis ako doon. Ang budget hearing started 10 a.m. So tama din ako. Walang budget hearing na nangyayari at 6:32 a.m. Walang congressman magigising ng 6:32 a.m. para magtrabaho.